Game. Tayo mga paps. Paano natin malalaman kung sira o buo ang ating mga ginagamit na mga connector sa ating mga processor? Alam nyo ba ang dahilan kung bakit madalas nasisira ang mga processor? Isa ito sa mga dahilan. Kasi ang mga processor natin, may polarity yan. May positive, negative ang mga output tsaka input niyan. Ang output, di pwede magka-dikit ang negative niyan tsaka positive. Yan dahilan kaya minsan madalas nasisira ang ating mga processor. Typical sa mga processor, permis yung 2 niya, pin 2, may mga numero yan, 1, 2, 3. Kadalasan niya yung number 2 niya ang perming positive sa output ng ating mga processor. Dapat hindi yan nakadikit sa 1 and 3. Or meron din naman processor na minsan nababaligtad yan. Basta dapat itong ating mga processor hindi magkakadikit ito. Pag tinester nyo yan, hindi yan dapat gagalaw yung pointer ng ating tester. Tingnan nyo mga paps. Yan, nakapasok ako sa 2 and 1. Dapat di sa papalo. 2 and 1 o maging 2 and 3, hindi siya papalo. Ngayon okay siya, hindi siya shorted. Ngayon pag yung positive naman natin, yung 2, hanapin nyo lang yung number 2 rito. Yan, dapat papalo siya. Ganyan. 3, papalo siya. Yan. Yung 1 papalo rin. Yan. Napakasimple lang mga paps pag test, ganyan lang. Hanapin nyo lang yung number dito. Kung nakapasok kayo dito sa 2, hanapin nyo rito sa kabila, 2 rin. Papalo yan. Yan. Buo yan, ibig sabihin. Ngayon pagka shorted naman siya, yung 2 niya tsaka 1 pumalo, pag nyo na gamitin yun, sisirain yung processor nyo nun. Doon madalas nasisira ang processor pag ang output niya, kasi kadalasan ito papasok nyo to sa input ng, halimbawa na lang natin, input ng gaya nito, crossover, input ng crossover. Pag pinasok mo to sa input, ngayon maglalabas ngayon siya output. Output naman ang ilalabas niya, kukuha ka ngayon. Paano kung shorted yung output mo na connector? Bawa magkadikit yung positive negative nito, yung output mo magkadikit na rin yung positive negative niya, kasi sisirain niya yung processor nyo. Hindi nyo man mahalata, humihina na yung kalahati, then nagdidikit na yung positive niya tsaka negative. Para sa mga newbies lang to mga papsa, sa mga eksperto dyan, comment na lang kayo kung tama o mali. Ganun lang tamang pag-test nya. Kunin nyo lang to, o kunin nyo lang yan, kabilaan dulo 1, pasok nyo sa 1,
idikit nyo rito sa 1 din. Yan. Konektado yan. 2 or 3 yung gitna nya. Palo yan. Basta pinaka-importante mga paps, para hindi masira ang ating processor. Yung positive nya 2 or 1, hindi dapat papalo yan. 2 or 3, hindi sa papalo. Ngayon, pag gantong klase naman ng RCA nyo, RCA ang dulo, bawa naka-integrated amplifier kayo, ganyan. Ito kasi gawa ko lang to mga paps eh. Ganyan siya. Ito isa. 3 wires ang laman nito mga paps. 3 pair. Pag wala pa kayong power amp or ang ginagamit nyo integrated amplifier, ganito ang gagamitin nyo kung naka crossover kayo. Yan, crossover, output ng crossover pasok sa input ng integrated amplifier, RCA type. Tapos ngayon ang positive ng yung pag-check naman nito, ang pinagsasama ko rito yung 1 and 3. Ang positive kasi 2 ang positive nya. Yan, positive. Ngayon yung 3 at 1 negative yan. Kumbaga ground nya yan, magkasama yan, yung dalawang yan. Binuksan nyo to, yung 1 and 3 nya magkasama mga paps. Hindi pwede magkadikit ang 2, 3, 2, 1, ganon. Hindi siya pwede magkadikit. Pag test naman yan, ilagay nyo yung negative nyo o baliktaran pointer. Pag ito pumalo, dinikit ko rito, shorted siya. Pag hindi pumalo yan, hindi gumalaw to, buo yun. Yan o. Hindi siya shorted, diba mga pap? Safe ang processor pag ganyan. Safe siya. O. Hindi nagdidikit ang positive negative niya. Napaka-importanting bagay yon mga paps. Pag magkadikit yung dalawang yan, yung output ng kinukuha nyo, magkadikit yung dalawa, may posibilidad na basag yung tunog ng sound system nyo. Wala siyang buo na tunog, puro garal-gal ang tunog niya, o basta may masamang tunog na lalabas dyan pag magkadikit to. Yung dalawa na yan. Yun lang mga paps sa ngayon. Tutuloy ko lang itong pag-inspection ng mga connector ko. Wala kasi magawa mga paps eh. Susunod na video ulit.